Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong February 8 to 14, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makakuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang, general reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago na to. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha, hindi siya negative, it's a warning. Para magkaroon din ka ng idea kung mga bagay o sitwasyon na need to aware, change of decision, o maiwasan. Pero kung gusto mo na positive reading lang, gusto mo marinig, hindi itong channel na to para sa'yo. Okay, tingnan natin ano. Mukhang busy yung iba dito, no? Iba dito is may pagka-busy. Sa nakita ko dito, may mga hinihintay ka rin na isang sitwasyon na you want to achieve or you want to grow. Sa nakita ko, may mga progressing situation ako na nakikita sa iyo. May handun ka sa point na you feel peace this time. Sa nakita ko sa iyo dito, kahit na busy ka, kahit na marami kang ginagawang multitask, multiple priorities this time, sa nakita ko dito. Pero ang sinasabi rin kasi dito is kailangan mo rin na minsan magpahinga or kailangan mo rin mag-recharge or kailangan mo rin mag-focus sa sarili mo. Kailangan mo magkaroon ng self-care which come to yourself sa iba sa inyo. And kailangan nyo rin kasi lumabas. Wag lang yung trabaho-trabaho, di ba? Minsan mag-relax-relax kayo. Kailangan mo rin maging stable yung mind mo, no, sa iba sa inyo. Mayroon ako nakikita na merong paghingi ng tulong. Hindi ko alam kung may tao na babae siya. Hindi ko alam kung siya ang kukonect sa'yo or ikaw ang kukonect sa kanya. No? Pero may tulong, may pagtulong. Either hihingi siya ng tulong o tutulungan mo siya, gano'n. Or maybe yung tao na yun is naghihintay siya na nabigay mo sa kanya yung tulong. Yun ang nakita ko dito. May dalawa ka bang anak? Or kapatid to? Someone spying, maaaring may ini-spy ka or may nag-i-spy sa iyo. Makareceive, pwedeng iba dito, anak to eh. Pero nakita ko dito, 1, 2, dalawang babae or pwedeng baliktad. Kung pwedeng ganun, baliktaran siya. 3 to 4, ganyan. Iba naman dito, itong isa kasi medyo meron siya, medyo ahead. Pwedeng iba dito is dalawa kayong magkapatid o pwedeng anak mo ito. Yun na nakikita ko ito. Yun. And may nakikita rin ako dito na paghingi ng suporta. May matanda kasi ako nakikita dito. Pwedeng ikaw ito or someone into your life na kailangan din niya ng self-care. Hindi ko alam kung sinusuportahan mo siya or relatives mo siya or tinutulungan mo siya. Nandun yung point na iyo. May mga excitement situation ako na nakikita sa iyo na iniisip mo about the stability in life. Pwedeng iniisip mo yung related to a future, it comes sa yung abundance, wealth, prosperity, mga pamana, situation, mga bahay, lupa, territorial, mga ganon sitwasyon. Nandun ka sa point na iyon. May mga tao rin na hindi ka gusto. No? Well, natural naman sa buhay yun eh. May mga pag-isolate ako na nakikita sa'yo. Medyo nag-isolate ka ata dito. Iba dito nag-aaral? O may pinag-aaralan? Or meron kang nire-research yun? Or meron kang... Bakit universe na dito si awareness? May awareness ka eh. Sabi dito, you need to aware sa mga tao na makikilala mong bago. Lalo na kung makikilala mo siya by the internet, mag-ingat ka raw.
or mga nakakausap, or bago man yan, o internet man yan, or hindi, mag-ingat ka raw. Pero nasa sa'yo na yan. 36, 5, 1, 19, and 31. Leo, Scorpio, Capricorn, Taurus, and Gemini. Oh, okay. May mga bagay ka na iniisip na you want to grow, pero nadidelay ito. Or may blockage dito. Nagkakaroon ng expansion. Ibig sabihin, hindi pa talaga siya matutuloy. Sorry for, maaring hindi mo naman to energy. But wag ka mag-alala kasi yun is magsasuccess din at the end. As long as you know your purpose, as long as nandun yung confident mo, as long na nahandoon yung sigla at yung main concern mo dun sa sitwasyon na yun, is nahandun yung victory and success na makakamit mo. Merong iba dito is may kalungkutan. Sana hindi lahat, hoping hindi lahat. Siguro maybe this the past or nangyari na. Pero may mga lungkot kasi sana walang nawala sa buhay mo. Alaga mo man yung hayop or someone who's connected sa'yo. Or pwede rin naman na may ko-connect lang sa'yo. Makaka-receive ka lang ng text message, communication, or news with someone na may ganong sitwasyon. Pwede ka doon sa point na yun, Yan. Or kasi may mga lungkot or may mga problema siya. Yan, may mga big problem. There's a burden situation ako nakikita. Pwede what comes to a burden siguro sa trabaho mo, ganyan, sa mga nasa paligid mo. Yun ang nakita ko sa iyo dito. May mga papers and documents ako na nakikita sa'yo. Siguro baka isa yan sa nagiging problema mo. Sana wag naman, pero ayusin mo hanggat maaari. Papers and documents, kasi pwede rin yun pag hindi mo naayos yun, at the end, mas magiging trouble. Diba? Kaya you need to fix it kung ano man yan. May mga papers and documents, either maybe iba dito is connected to a government, official building, sa mga building, bahay-bahay, mga ganyan. Or may mga authority situation, pwedeng may mga pakikipag-ugnayan when it comes to matataas na tao, pwedeng ganun. No, or kinakailangan, kung ano man yan. Pero sa i-fix mo yun, kasi baka magkaroon ka ng trouble, yun na maging talagang burden mo sa buhay mo, diba? And then also, may mataas ang ego. There's a loneliness, no? Merong paghihiwalay talaga, ano ko nakikita. Either ihihiwalay mo yung sarili mo, magkakaroon ng paghihiwalayan, o ihiwalay siya. Or as in, paghihiwalay talaga. Yun na nakita ko dito. Mag-trust ka daw sa intuition mo. May mga growth situation naman, ako na nakikita, but nandun pa rin yung blockage. Ibig sabihin, sa iba, kung may mga health issue, ikaw or sa pamilya mo or sa connected sa'yo, magpa-check up kayo. No? Yun lang may bibigay ko sa inyong payo, magpa-check up kayo. Kung kailangan nyo rin na mag-change kayo ng mga kinakain o iniinom, mas damihan nyo yung vegetable, mas very good. Yun ang nakikita ko dito. You're doing your fashion, may mga bigla ang magaganap o mangyayari. And then, may mga activity ako na nakikita sa'yo na inuumpisahan mo. Pero, you need to maging patient ka lang kasi medyo baka matagalan ito. May mga mag-open naman na door sa iyo huwag kang mag-alala. There's a happiness at may mga malalaman ka katotohanan at may mga positive outcome. Kung kailan man yan, hope. Depende kasi sa action din, sa nakikita ko dito. Nagkakaroon kasi ng limitation in life or doon talaga may mga delay situation na pwedeng maganap o mangyari. Madidelay o i-delay. Or maybe handon yung challenge na darating pa sa buhay mo. Yun ang nakikita ko dito. Andito rin yung mga good karma, Kumbaga kung ano yung tinanim mo, yun ang aanin. Pwede rin nandun yung point na may tao na kukonect sa'yo sa nakaraan. Kung sabihin, either may babalik or may kakilala ka na may kakilala ka noon na maaari magkakaroon kayo ng connection muli. Yun ang nakita ko sa'yo. Tingnan natin energy mo. Energy ni Taurus.
Okay, energy mo. Maaaring iba sa'yo, dumadaan kayo sa law. Ano man yan. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo, energy mo, may mga bagay ka daw o sitwasyon na iniisip this time. No? Nandun ka sa point na meron ka mga tinitimbang na isang sitwasyon sa buhay mo. Pwedeng sa isang tao na mas nakakabata sa'yo or sa mga tao na nakakausap mo. Pwedeng nandun ka sa point na nagpipigil ka ng sarili mo. Ganyan. Kumbaga, siguro, nandun sa point na may mga bagay ka na gusto mong sabihin pero pinipigilan mo lang yung sarili mo. Diba? Nagiging ano ka lang. Parang pinipili mo lang din yung ilalabas mo sa bibig mo kasi minsan baka masaktan sila, 'di ba? Baka minsan matalim din yung salita mo, mga gano'ng sitwasyon. Kaya ingat pa rin. Kaya nandun ka sa point na merong mga energy mo kasi is parang naghahanap ka ng clarity or something, you want a clarity in a situation or nandun yung point na merong ka mga bagay na gusto mo aksyonan or may mga bagay o sitwasyon na gusto mong itama. Kung kanino man yan, kung saan man yan, at kung ano man yan. Yun ang nakikita ko. Nandun ka sa point na iyon. May mga sitwasyon na nagkakaroon ka ng choices sa buhay mo. May mga iniisip ka, no? May mga obstacle. Ganon. Ako na nakita. Medyo may difficult decision ako na nakikita sa buhay mo this time. Hindi ko alam why. Sa nakita ko dito, yun. Pwede rin na doon yung nagiging hot and cold yung situation mo this time. Minsan okay, minsan hindi. Minsan okay, minsan hindi. Pwede na doon ka sa point na yun. Kumbaga, nag-go to the flow ka na lang sa meron ka sa ngayon. Anong parating kay Taurus? Kunin mo lang yung sa'yo doon. Anong parating sa kanya? Ano po yun? Okay, parating sa'yo. Okay. Daming tao Daming tao. Daming tao. Okay, parating sa'yo is you need to be aware when it comes to a money. No, medyo ang nakikita ko kasi dito is na may misalignment kapag dating sa pera mo, no? And then also is ang nakikita ko rin dito is may mga tao, pwedeng ito is sa kasamahan mo sa trabaho o nasa paligid mo siya or your connection kasi magkakaroon ng mga conflict situation. Malaki man o maliit yan. Doon din yung parang pakipagtalo or competition with someone. Siguro, kumbaga parang sa lalaki ipataasan ng ihi, yung mga ganyan. Well, kung paano man yung competition na yan, no? Yan, pwedeng pagalingan, pwedeng, kung ano man yan, kumbaga, pwedeng ayaw nila magpatalo, na magaling ka, pero ayaw nila magpatalo. Kailangan sila magaling din. Or baliktad, ikaw yung naggaganon, di ba? Yun. But you need to be aware. Parating din sa'yo, ang nakikita ko dito is, may malalaman ka raw katotohanan. Yun ang sabi. May tao. May dalawang babae. Tapos, may dalawang lalaki. Yun ang nakita ko Hindi ko alam kung sino yung mga tao na yun. Basta dalawang lalaki, dalawang babae. Na magkakaroon ka ng connection sa kanila. Yung isang lalaki medyo, hindi ko alam kung isa ka dun sa lalaki na yun kung ikaw is lalaki. Medyo young. Nasa young age siya. So, hindi naman yung as in batang-bata. Nasa siya, bata siya. Hindi siya yung yung mga elementary, hindi. Basta bata siya. Hindi siya same level ng age nung dalawang babae tsaka ng isang lalaki. Ganun. And then may mga unexpected situation happen into your life. Pwede may mga hindi pagkakaunawaan sa trabaho, hindi pagkakaunawaan sa pera, ganyan. May mga disappointment, intense pain, emotional pain, pwedeng ganun, pwedeng kalamputan, pwedeng mga loss situation, in what way, I don't know. Pwedeng loss of someone, loss of pet, loss of trust, loss of hope, loss of
ano man yang loss, no? Yan, may mga depression, separation sa iba, or mga unhappiness, o hindi pagkakaintindihan sa iba. Sa iba naman is maaring pagkalito sa mga bagay-bagay o sitwasyon na pwedeng maganap sa iyo. May paghingi rin kasi ako ng tulong na nakikita dito, pwedeng may tutulungan ka or may magbibigay ka ng tulong or may hihingi ng tulong dito sa sitwasyon na to. And then also, merong, bakit nandito ka? May taong galit eh. Ingat ka na lang, habaan mo na lang yung pasensya mo dito. Kasi may mga naggalit, or hindi ko alam kung galit siya or inggit. Yun. May mga disagreement din kasi ako nakita eh. May mga tao na hindi sila makikipag-cooperate or makikipag-team or collaborate sa'yo. Yan, mga ganun sitwasyon ako na nakita. Kung ikaw ito ay medyo habaan mo na lang yung pasensya mo. Ano dapat iwasan ni Taurus? Mga hindi pagkakaunawaan. Ba? Parang lumabas yan kanina. 4 and 4. Madami kang 4. 4 and 4 and 4. Okay. Iwasan mo, syempre iwasan mo yung hindi ka magbigay ng oras sa sarili mo. Minsan mag-relax ka, lumabas ka, ganyan. Mag-recharge ka, mag-rejuvenate ka, ganyan, no? Kailangan mo rin minsan na mag-chill sometimes. May mga bagay na kailangan mo baguhin sa sarili mo. Yun ang sinasabi dito, no? Kailangan mo rin mag-focus sa sarili mo. Huwag kang masyadong mag-isolate or huwag kang iwasan mo yung kung may mga bagay o sitwasyon na natapos na, nangyari na, naganap na, o natapon na. Siguro hindi na kailangan pag-isipan pa maigi yun. Kinakailangan na lang sa'yo is you need to heal or to recover when it comes your own energy. So nakita ko dito, kailangan din ng mga self-forgiveness or magkaroon ka ng forgiveness, ganyan. Iwasan mo, syempre yung magkaroon ka ng self-care, ganyan. Yung hindi ka mag-focus sa sarili mo. Yung mga bagay na matakot ka for a change, mas stagnant ka, iwasan mo. Iwasan mo yung sasabihin mo na wala kang magagawa. May magagawa ka. It depends on you kasi yun. Kung babaliwalain at hahayaan mo lang yung sitwasyon, wala kang dapat sisihin kundi yung sarili mo. Yun lang yun. Diba? Kung hindi ka kikilos at magpapabaya ka or hayaan mo yung sitwasyon, be ready. Diba? Maging ready ka sa outcome. Ganun lang. Easy. Easy. Umiwas ka sa mga burnout, anxiety, chaos, yan, stagnant, or mga bagay na hindi mo kaya i-accept. Yan, iwasan mo yung mga chronic stress situation, yung bahala na situation, exhaustion, iwasan mo yan. Hindi ka magkaroon ng self-protection when it comes sa sarili mo, iwasan mo. Tingnan natin, love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Taurus. Love, Taurus. Ba't dalawa? Masaya daw siya. Okay, fine. Masaya ka. Ikaw na. Sabay ganun eh, no? Gano'n, masaya ba? Bakit ganito? Sabay ganun. Joke. O, tingnan natin. Okay, kung kayo is single. Yes, sa single is meron. Ako nakikita dito. May tao na nagkakaroon ng interest sa iyo. Isa hanggang dalawa. Ito, sa nakita ko dito. Kasi dito ka. Babae ka man o lalaki, no? Yun. Pero ang sinasabi mo dito, wait. Sabi mo, wait. Nandun ka sa point na yun. Para nagkakaroon ka ng, parang hindi ka naman nagmamadali. Dito sa, iba dito hindi nagmamadali. Sa nakita ko dito. Yes, may parating sa iyo. Sa nakikita ko sa iyo. Dito, no? There's a new love. May taong interest sa iyo. Pero nahadun pa rin yung situation of wala siyang action or umaction man siya is nagkakaroon siya ng doubt sa connection or pwedeng kung hindi niyo pa siya nakilala is makikilala niyo siya. Kasi may bagong darating sa buhay mo. Yun. Take care, gentle, patient. Ang hindi ko lang maintindihan, hindi rin niya alam yung feelings niya. Or maybe this is you, no? Parang nandiyo sa point na yun. Nagkakaroon siya ng
pag-a-analyze kasi or maybe you analyzing, no? Medyo magulo no? May mga magulo yung sitwasyon. Hindi ko alam kung mauuwi ba to sa love or mag-i-end na lang to ng basta-basta. Yun ang nakikita ko. Medyo complicated yung situation. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na ito, oo, nagkahiwalay na talaga kasi nahando na yung situation na nagkaroon ng mga pag-aaway, hindi pagkakasundo, dissatisfaction talaga. Pero yung isa kasi, alam mo yung labis-labis yung ibinigay niya, labis-labis siyang nagbigay when it comes sa relationship na ito. Sobrang naging masaya siya. Pero yung isa kasi is, pinakita niya yung, kung ano pinakita mo sa akin, papakita ko sa'yo. Nandun siya sa point na yon. Pwede na doon yung point, may mga biglaang naganap o nangyari sa connection na ito. Maaring nahando yung point na nagkaroon ng mga interest sa ibang tao, kaya rin kayo nagkahiwalay. Kasi of the King of Cups and the Queen of Cups, diba? Nagkalayo kayo talaga. Yun ang nakikita ko dito. Kumbaga nagkaroon pa naman din ng pagka-progress at saka nagkaroon ng pag-a-analyze sa sitwasyon. Pero nag-away no? Nagkaway, nagkagulo, hindi nagkasundo. Hanggang sa nangyari is nag-end. Ang nakikita ko dito is nahandun pa rin yung isa sa inyo is still holding this relationship. Yun nga lang, nagkakaroon na nga lang ng boundaries. Ini-spy ka pa rin nito. Or you spying this person pa rin sa nakikita ko dito, no? Kung kayo naman is in the relationship, nandun naman yung saya sa nakikita ko sa'yo dito. Ang hindi ko lang maintindihan, nahandun yung saya pero hindi siya kumpleto. Pwedeng may blockage in this connection or nahandoon yung point na hindi pa kayo sigurado sa isa't isa o kung matagal na kayo, maaari ba mga point na nag-aaway kayo, no? O hindi talaga kayo nagkakasunog. Kasi may blockage ako na nakita dito. So, kung single kayo, syempre nahandun yung point na masaya ka sa ngayon, pero doon pa rin yung point na naiisip mo yung karelasyon mo. Pero kung na-connection kayo na matagal na, nagkakaroon ng nagiging okay, nagkakaroon ng gustot pa rin, o kung may mga third party, pwedeng isa yon sa nagiging blockage sa connection na to, no? Kung wala naman third party, may blockage, hindi ko alam why, may sinasabing family, or may mga hindi pagkakaunawaan talaga. Pwede rin naman na ikakaroon ng disappointment sa isa't isa, siya sa'yo or ikaw sa kanya, ganun. Yun, ang nakikita ko dito. Baka biglaan kayong hindi magkasundo sa mga walang third party, kaya ingat na lang din sa nakita ko ito. Pwede nagiging hot and cold din yung connection na ito no? Ganyan. Diba dito may namatay na no? Tingnan natin. Money, Taurus. Kamusta po yung money ni Taurus? Pwedeng pag dito, ay devil Yung dito sa relasyon, pwedeng nandun yung mga sitwasyon na, yun, bawa yung kabila hindi niya gusto ikaw, o yung kabila hindi niya gusto yun. Pwedeng nandun sa point na yun. Nandun sa point. Your money. Naku, may devil. Your money. Nagkakaroon ka ng connection sa ibang tao pagdating sa money, mag-ingat ka. Kasi andito si devil. Pwede may nakakausap ka or may makakausap ka. Nakakausap o may makakausap ka. Pwede nag-uusap na kayo nito or sa iba dito makakausap mo pala. Na pwedeng itong tao na to is hindi maganda ang connection nyo pagdating sa pera. Pwedeng niloloko ka niya, dadayain ka niya, lilinlangin ka niya, o nagsisinungaling siya. Or pwedeng nagiging masyadong sakim itong tao na to. Or makikilala mo pa lang to or kausap mo na to maging wais ka. Kasi andito rin si Justice. No? Yun. Sa iba naman si inyo is may mga unfinished business when it comes to money. Siguro nandun yung may mga pagkakautang, may mga hindi pa nababayaran, o may mga manifestation pa talaga na gusto mo pang makamit sa ngayon. Kaya medyo na you are trapped, stuck, or stagnant sa sitwasyon. Siguro hindi pa siya totally natatapos sa ngayon. May mga mahalagang bagay o sitwasyon kasi ako na nakikita sa'yo na unfinished. Maring nandun ka sa point na yon. Yan. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Kaya yung, kumbaga, nandun ka sa point na yung ano yung meron sa'yo ngayon is you try to make it balance the situation. Advice?
Tingnan ko nga sunod ni Devil. Ingat ka ha, basta may tao na may dark thoughts sa'yo. May sakit ka? May taong may sakit. Ingat ka sa ulo pa ha. Iba dito lumalabo na yung mata. Ingat ka rin, may nagbabackstab sa'yo, Taurus. Yung likod mo rin, batok, likod, balikat, balakang. Ingat ka kung saan man yan sa bandang likod. May bahay ako nakikita. May nagloloko. May babalik sa nakaraan. Tingnan natin. Ingat kayo. Yung also dito sa relationship or dito sa pera, someone is obsession or makasarili at sakin kanya. O kung saan man yan sa buhay mo. Okay, when it comes sa advice. When it comes sa advice, is kailangan mo daw ngayon is mag-move forward, no? Kailangan mo daw mag-ingat. You need to be aware. Take it action. May mga bagay o sitwasyon na kailangan mong matutunan. Kailangan is magkaroon ka daw ng transformation. Kusang aspeto ng buhay mo yan. You need to learn from the past. Magkaroon ka daw ng self-evaluation at matuto sa nakaraan. May mga bagay kasi na kailangan mo ng desisyonan to let it go or to change of decision. Or kinakailangan mo talaga this time na magkaroon ka ng awakening doon sa point na yon. May isang malaki at mahalaga o importanteng sitwasyon sa buhay mo na kailangan mo nang magpasya. Kasi dito is ginigising ka na. Yun ang sinasabi dito ha. Hindi ko alam in what way yan. Sa trabaho ba yan, sa relasyon, sa connection, sa pera, o kung ano man yan. O sa sarili mo. No, ipasok mo. Yun ang sinasabi dito. Pag-isipan mo daw, kailangan mo na daw ngayon is magkaroon ka ng kamalayan doon sa sitwasyon na yun. And you need to decide. Naku, pinagdidesisyon ka ata dito. Makinig ka daw sa mga sign na nare-receive mo. The outcome. Devil na naman. Devil na naman. Ay, naku, pumaloloka talaga ako. Para lahat ng binasahan ko may devil. Okay, the outcome. Galileo. Yung outcome mo, hindi ko alam kung pagod ka ba o hindi ka lang talaga masaya o nahandot ka sa point na nakakaramdam ka na ng pagod sa buhay mo, ganyan. O hindi ka lang talaga nagiging more unwise this time. In a good way. No, na doon sa point na yun. Kasi may mga bagay o sitwasyon kasi na you still holding. Yun. Kaya yung outcome mo is hindi mo alam kung ano yung makapagbibigay sa'yo ng fulfillment, joy, and happiness into your life. Nandun ka sa point na yun. So, iba sa inyo is the outcome is you need mo na tumapak o tumahak ng ibang path sa buhay mo. Kumbaga, whatever holding you back sa nakaraan this is the time to let it go. Leaving behind. Kailangan ma-accept mo yung mga lesson na yun. You need to be more and wiser and stronger this time. Don't be stuck and don't be stagnant. Kasi ang nakikita ko sa'yo dito is nai-stuck ka or natatrap ka sa isang situation mo sa buhay mo. Kaya yun yung nagiging outcome mo. But you need to decide dito sa sitwasyon. Release kung ang mga bagay na dapat i-release. Arigatou namaste, God bless.